Ang tanong, sa edad mong yan, nakatatayo ka na ba talaga sa sarili mong mga paa? O palagi ka pa rin nakadepende sa sasabihin ng ibang tao? Palagi ka pa rin nakadepende sa mga taong inaasahan mo? Ang hiling ni Jesus sa atin ay ito, maunawaan natin na sa ating pagkatao'y ibinigay niya ang Espiritu Santo nung tayo'y binyagan para makalakad tayo sa sarili nating mga paa, para maitaguyod natin ang ating buhay na hindi nakadepende sa iba. Hindi tayo kagaya ng mga bata tayo na pwede nating sabihin, kaya tayo nagalit, kasi po, siya yung nangunguna Siya po ang dahilan. Hindi. Magkaroon ka ng sense of accountability. Yan ang pagtayo sa sarili mong mga paa. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paroroon ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po naman, Father. Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, pero 10 years old po ako, marunong na akong magsaing, magprito ng ulam, mamalengke ng mag-isa, mag-commute papuntang eskwelahan. Lahat ng ito, kaya kong gawin. 10 years old pa lang ako. Tanong, yung mga 10 years old sa bahay ninyo, kaya bang gawin kahit isa sa mga ito? Natatawa kayo. Bakit? Sapagkat masyado nating bine-baby ang mga bata ngayon. Kung tuturuan lamang at pagtitiwalaan, mas lalago sana sila't maraming matututunan. Maaga po akong natutong tumayo sa sarili kong mga paa dahil hinayaan ako ng mga magulang na kumilos bilang panganay upang may makitang mabuting halimbawa yung aking mga kapatid na ang anak ay hindi lang tagatanggap kundi may bahaging ginagampanan para sa pagtataguyod ng pamilya. Kaya nung ako po ay high school, hindi po kalakihan ng baon ko. Muli, hindi sa pagbubuhat ng bangko. Natuto akong kumayod sa sarili ko. Gumagawa ako ng mga school projects ng mga kaklase ko para magkaroon ako ng ekstrang kita. Nung ang tatay ko ay nasa pawn shop, tinutulungan ko siyang magbenta ng mga subasta para yung kikitain noon, maidagdag ko sa pambaon ko at makabili ako ng gusto kong damit o ng gusto kong sapatos. Nung high school din ako, pinasok ko pati ang pagtitinda ng kanin at ulam. Tumayo ako sa sarili kong mga paa at ito ang nagpatatag sa aking pagkatao. Ito ang dahilan kung bakit may mga karunungan akong naibabahagi sa iba mula noon hanggang ngayon. Dahil yung hirap ng buhay na hindi ipinagkait ng mga magulang ko sa akin,
Yun ang nagpatatag ng tuhod ko para ako'y tumayo sa sarili kong mga paa. Ito rin ang nais ni Jesus na matutunan ng kanyang mga alagad. Kung siya'y mananatiling kasama nila, kailan matututo ang mga alagad na tumayo sa sarili nilang mga paa? Palagi na lang silang nakadepende kay Jesus. Kaya sa ebanghelyo natin ngayon, namamaalam si Jesus at ang bilin niya, aalis man ako'y iiwan ko sa inyong Espiritu Santo, sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang magpapatatag sa kanilang kalooban at magbibigay sa kanila ng lakas na tumindig sa kanilang sariling paa, at nang sa gayon ay magampanan nila ang misyon na ipinagkatiwala sa kanila. Minamahal kong mga kapatid, ang tanong, sa edad mong yan, nakatatayo ka na ba talaga sa sarili mong mga paa? O palagi ka pa rin nakadepende sa sasabihin ng ibang tao? Palagi ka pa rin nakadepende sa mga taong inaasahan mo? Ang hiling ni Jesus sa atin ay ito, maunawaan natin na sa ating pagkatao'y ibinigay niya ang Espiritu Santo nung tayo'y binyagan para makalakad tayo sa sarili nating mga paa, para maitaguyod natin ang ating buhay na hindi nakadepende sa iba. Hindi tayo kagaya ng mga bata tayo na pwede nating sabihin, kaya tayo nagalit, kasi po, siya yung nangunguna Siya po ang dahilan. Hindi. Magkaroon ka ng sense of accountability. Yan ang pagtayo sa sarili mong mga paa. Yung nararanasan mong paghihirap ngayon, huwag mong isisi sa iba lamang. Mayroon ka rin kabahagi ka rin ng kung ano man ang nararanasan mo ngayon. At huwag mong tingnan yan bilang parusa mula sa Diyos o pagpapahirap lang ng ibang tao, kundi pagkakataon para matuto ka sa buhay mo. Tumayo ka sa sarili mong mga paa, sapagkat binigay ni Jesus ang kanyang Espiritu upang tayo'y matatag na makatayo at makalakad. Amen po ba yon? Kaya sana, ikaw na natuto sa hirap ng buhay at nakatindig sa sarili mong mga paa dahil sa iyong pinagdaanan, huwag nyo naman sadang dinedeprive yung mga kabataan natin ngayon ng konting inconvenience at konting hirap sa buhay para marami silang matutunan sa buhay. Kasi kapag masyadong naging masarap ang buhay para sa kanila, kapag ang lahat ng bagay ay isinubo nyo na lang sa kanila, kahit ang pag-aangat ng kutsara at paghawak ng kutsara, hindi nila matututunan. Tinuruan tayo ni Jesus na tumindig sa ating sariling mga paa, tulungan din natin ang mga sarili natin, at turuan din natin ang mga kabataan na tumindig sa sarili nilang paa. Ang mahal na Birheng Maria, itinaguyod niya si Jesus sa kabila ng kanyang mga limitasyon bilang tao. Bakit? Sapagkat pinagtiwalaan siya ng Diyos, nakatatayo siya sa sarili niyang mga paa sapagkat naniwala siya na kung siya ay minarapat ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na maging ina ng anak ng Diyos, hinding-hindi siya pababayaan nito. Kaya ikaw din, huwag kang mag-alala. Kayang-kaya mong tumayo, kayang-kaya mong lumakad. Basta, alam mo sa sarili mo na nasa iyo ang Espiritu Santo na nagpapatatag ng kalooban mo at nagbibigay ng lakas at karunungan sa iyo. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, huwag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. Hallow.com/FRFRANZ.
at sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.